the way and the truth and the life, says the Lord. No one comes to the Father except through me. The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. The Pharisees came forward and began to argue with Jesus, seeking from him a sign from heaven to test him. He sighed from the depth of his spirit and said, "Why does this generation seek a sign? Amen, I say to you, no sign will be given to this generation." Then he left them, got into the boat again, and went off to the other shore. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good evening, my dear brothers and sisters. Good evening, Father. And greetings and blessings as well for all those who are with us through our live streaming sa Facebook page ng Chapel of the Eucharistic Lord. Ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo. Aminin natin sa hindi, bilang mga tao, there's this great tendency for us to neglect or not value the signs that are given to us. Example, mga concrete example. Nakita na natin na bago tayo umalis sa bahay, madilim ang langit, no, mabigat, at mukhang uulan. Pero ikaw ayaw mong masira yung forma mo, o kaya ayaw mo, hindi mo feel magdala ng payong, no? So, inabot ka ng ulan. So, ano yung tendency, no? Na mapahamak tayo. Nagkasakit ka tuloy, di ba? O kaya naman, like for example, when it comes to traffic signs, no? Traffic light and the traffic signs. Isipin natin, kung hindi natin susundin itong mga signs na ito, no, at pinili lang natin, gusto natin mag-drive freely, sa tingin ninyo, magiging safe ba ang ating mga kalsada? Of course not, di ba? Mas malalo tayong madidisgrasya kung hindi natin sinusunod ang mga signs na ito. Sa ating mga katawan, no? Sa mga hindi na masyadong bumabata sa atin. Like for me, I'm 43. Nararamdaman ko na yung mga signs na yan. Yung mga lumalagitik na mga tuhod at balakang, yung may kukunin ka lang at pupulutin pag bend mo ng katawan mo, no? Yung may tunog talaga no? Pero dinededma lang natin minsan, okay lang yan, baka siguro lang yan, no? Mawawala din yung sakit na yan. Pero on the long run, pag hindi natin pinansin, no? Ito yung nagpo-progress sa mga mas malalang mga sakit. Arthritis, tapos hindi mo papansinin yung pagkahilo mo. Kaya baka sa panahon lang, yung pala high blood ka na, diabetic ka na, no? We tend to neglect, no, yung mga signs na binibigay sa atin. And also, when it comes to our relationships, no? Minsan, hindi natin pinapansin o hindi natin ina-appreciate yung mga maliliit na mga actions ng mga mahal natin sa buhay. Yung asawa mo na hindi naman talaga gifting yung love language o yung words ang love language, pero nag-I love you sa'yo, sasabihin mo pa, may sakit ka ba? No? Yung ikaw pa yung magugulat, bakit parang hindi usual sa kanya? Di ba? No? Pero yung mga maliliit na yon ng acts of charity, acts of love from our loved ones, no? It's good to appreciate them because these are signs, no? Baka natututo na sila ng ibang pamamaraan to express their love for us. Ang nakakalungkot na nangyayari, pag hindi natin napapansin yung mga acts na yon, yung mga maliliit na mga pagpapamalas ng pagmamahal, we tend to look for it in the way we want. Kahit na minsan, napapahamak tayo o hinahanap natin ito sa mga maling pamamaraan, no, na nagkakaroon ng effect sa relationship ninyo mag-asawa, mga families, no, anak sa magulang, magulang sa anak, o kaya sa mga magkakamag-anak, no? Kasi we tend to find that affection from the wrong venues. Ja? Kasi hindi natin pinansin yung mga maliliit na acts kung saan ito ay mga signs ng pagmamahal para sa atin.
Maybe that is the same thing that Jesus is telling us today. When the Pharisees and the scribes came to Him, the Pharisees and the scribes asked for signs from Jesus. At first hearing, no, parang ang sungit naman ni Lord. Sabi niya, walang ibibigay sa inyong mga signs. Tapos biglang umalis si Lord, bumunta sa kabilang dalampasigan. Di ba? Pero, no, parang sinasabi sa atin ng Panginoon, hindi pa ba sapat yung mga signs na ibinigay sa inyo? Yung mga nararanasan na ninyo? Hindi ba in this moment of the Lord's life, nagpamalas na siya ng kanyang pagiging Diyos? He taught with authority. Di ba? He even healed the sick. He even came to the point of raising the dead. Tapos sasabihin ng mga Pariseo at Eskriba, bigyan mo nga kami ng sign. Yeah? Hindi ba kayo, parang bulag ba kayo? No, nariyan na yung mga signs. Why ask for it? No? Nariyan na siya. And maybe this is the same that is being taught to us today, most especially in the life of the church, in our own spiritual lives. The Catholic Church teaches us, in its catechism, that the Catholic Church already contains everything that we need for salvation. No? Kaya nakakalungkot isipin, yung mga kapatid nating binyagang Katoliko, no offense to those who converted to other denominations or other beliefs, na hindi nila nakita na yung mga signs, yung mga binibigay na sa atin sa simbahan ay sapat na mga simbolo o mga palatandaan ng pagliligtas sa atin ng Diyos. They failed to see the value of the sacraments, most especially the Eucharist. They failed to see the treasure that they can get from the tradition of the church and the church itself in her life. Di ba? Na hinanap-hanap pa sa ibang mga lugar. My dear brothers and sisters, signs are already given. What we need to do is to become aware of them, to identify them, and to embrace them as God's manifestation to us. Huwag nating sayangin yung mga palatandaan, yung mga ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Jesus for us to better understand what He wants us to know when it comes to our faith. Huwag nating palampasin yung mga pagkakataon na pwedeng mas maging malalim yung pag-unawa natin sa ating pananampalataya, sa mga sakramento, sa buhay ng simbahan at sa buhay espiritual na ibinigay sa atin.